Tinatanong ni Dogo si Snakey kung itatapon lang ba siya ni Snakey pagkatapos siyang gamitin. Kinumbinsi ni Snakey si Dogo na magtiwala sa kanyang paghuhusga. Ipinangako niya rito na kung magtitiwala siya, aalis sila kaagad. At kung hindi, gagamitin niya ang puppet beast para samahan siya. Nairita si Dogo. Pagkatapos, tinanong ni Dogo kung bakit niya iniisip na may mali. Tinanong niya kung may ebidensya siya, o kung intuition lang. Sumagot si Snakey na intuition niya ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Dogo na ang lahat ay may panganib. Kung walang panganib, walang saysay ang pagnanakaw at mag-cultivate. Gustong-gusto ni Dogo ang ganoong delikadong landas ng pag-cultivate. Hindi bale na 70% ang posibilidad. Kukunin niya ang panganib kahit 30% lang ang tsansa. Ito rin ang dahilan kung bakit nakabangon si Dogo mula sa pagiging mortal tungo sa pinakamataas na nilalang sa mundo. Ngunit dahil doon, nawasak ang katawan ni Dogo. Mula sa pagiging heavenly demon, naging siya ang kasalukuyan niyang anyo. Naisip ni Dogo na dapat siyang matuto kay Snakey. Nagpasya siyang magtiwala kay Snakey sa pagkakataong ito. Ngunit dahil nailagay na ang array, iminungkahi niya na huwag na nila itong sayangin. Kung gumagamit si Snakey ng puppet, nagpasya rin siyang gumamit ng isa. Inaktibo nila ang minor teleportation array. Dumating ang kanilang mga puppet sa Purple Cloud Pavilion. Sinabi ni Dogo kay Snakey na hanapin ang kailangan nila at bilisan. Umiyak si Snakey na nahilo siya sa teleportation. Tumingin si Snakey sa paligid at nakita niya na bawat middle grade, minor QE replenishing pill ay nagkakahalaga ng 50 contribution points. Ang upper level QE replenishing pill ay nangangailangan ng 70 contribution points. Pagkatapos, ang isang foundation establishment pill ay nagkakahalaga ng 10,000 contribution points para sa isa. Natuwa si Snakey na malaman na ang lahat ay maaaring ipagpalit sa contribution points. Bamulong siya na ang mga tao na nagko-cultivate ay may pambihirang kalamangan, hindi tulad ng mga demonic beasts. Samantala, nahihirapan si Dogo kumuha ng item. Tinanong ni Snakey kung may nakita siya. Ito ay isang item na naiwan ni Dogo noon. Sinabi ni Dogo kay Snakey na inilabas niya ang ilan sa mga restriction. At dapat tingnan ni Snakey kung mayroon siyang gusto, at kunin ito ng mabilis. Sinabi niya kay Snakey na huwag nang tumitig sa mga pills. Iminungkahi niya ang isang mountain connecting deep ravine na nagkakahalaga ng 300,000 contribution points. Na talagang angkop para kay Snakey sa pag-cultivate. Sumagot si Snakey na paparating na siya. Naisip ni Snakey na ang mga pills na nakolekta nila sa silid ng pills ay sapat na para mag-cultivate siya hanggang sa perfected spirit awareness realm. Alam niyang masasayang lang ang masyadong maraming oras kung magiging sakam siya. Nagpasya siyang gamitin ang oras na ito para matuto ng ilang bagong teknik kung sakaling hindi mailabas ng puppet ang Jade Scroll. May nakita si Dogo. Ito ay isang treasure gourd na nagkakahalaga ng 20 milyong contribution points. Sa ganoong halaga, inaasahan niyang ito ay isang golden core treasure. Nagpasya si Dogo na kunin ang pinakamahal, kung sakali. Medyo mahirap alisin ang restriction. Nahirapan siya. Samantala, naramdaman ni Snakey na bumibigat ang kanyang ulo. Hindi niya alam na sinasadyang inaapakan siya ni Dogo. Naisip niya na lumalaki ang kanyang utak. Nakuha ng puppet ni Dogo ang item. Napansin ni Dogo na sira ang array. Sinabi niya kay Snakey na may ambush at bilisan niyang putulin ang koneksyon. Hinablot ni Dogo si Snakey at ginamit ang Earth Traversal Technique. Tinanong ni Snakey kung ano ang nangyari dahil hindi pa niya natatapos basahin ang teknik. Sumagot si Dogo na may paparating na malakas, at ang taong iyon ay nasa Golden Core Realm. Kaya kailangan nilang tumakbo. Ang babae ay ninuno ng Purple Cloud Sect, si Hiluohua, at siya ay nasa maagang yugto ng Golden Core Realm. Sinabi niya na ginagawa lang nila siyang tanga sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng simpleng teleportation array. Kinontrol niya gamit ang kanyang kapangyarihan ng mga puppet at tinanong sila kung bakit sila naparito sa Purple Cloud Sect. Ngunit napansin niya na hindi sila lumalaban. Nalaman niyang puppet beast pala ito. Nagngit-ngit siya sa galit na niloko siya. Iginiit niya na walang makakaalis. Inaktibo niya ang Mountain Protection Array at sinarado ang lahat ng labasan ng Purple Cloud Sect. Mahigpit niyang inutusan na kahit lamok ay hindi palalabasin.
Tinawag niya ang lahat ng disipulo na magtipon sa plaza. Habang tumatakbo, sinabi ni Snakey na nakakapanghinayang nakalahati lang ng mountain connecting deep ravine ang nabasa niya. Inamin ni Dogo na nagkamali siya sa pagkalkula, ngunit nagpapasalamat siya na matalino si Snakey, at isang papot lang ang ipinadala nila na pwede lang nilang muling gawin. Naalala ni Snakey na sinabi sa kanya ni Dogo na hindi makikialam ang Golden Core Realm. Sumagot si Dogo na walang nag-expect na baliw ang Purple Cloud Sect. Hindi niya inaasahang maaakit ang ninuno sa pagnanakaw lang ng mga pills. Ang lifespan ng mga Golden Core Ancestors ay nasa katapusan na. Sa bawat paglabas nila, kinakain nito ang kanilang buhay. Sa katwiran, lilito lang sila kapag nasa matinding panganib ang sekta. Naisip ni Dogo kung gaano na sila kalapit sa kapahamakan. Nagpapasalamat siya na may ideya siyang biglaan, at nakakuha siya ng pinakamahal na gourd. Kung kukunin niya direkta ang demonic mirror, malamang na mapaghihinalaan ang kanyang pagkakakilanlan. Napansin ni Dogo na may mali. Tinanong ni Snakey kung ano ito. Hindi lang nila tinripple ang array, binago rin nila ang layout. Tinanong ni Snakey kung pwede pa rin silang lumabas. Sumagot si Dogo ng oo, ngunit kailangan nilang i-decipher muli ito. Aabutin ito ng hindi bababa sa 1 oras. Nagulat si Snakey nang marinig ito. Tinanong niya kung pwede nilang puwersahang sirain ito gamit ang kanyang ginintoang kaliskis. Sumagot si Dogo, kahanga-hanga ang ginintoang kaliskis ni Snakey, ngunit kaya lang nitong hawakan ang Foundation Establishment Realm. Hindi nito kayang hawakan ang 3 layer na array. Bukod pa rito, kung gusto nilang puwersahang sirain ito, kaya rin niya itong gawin. Ngunit agad silang mapapansin. Sinabi ni Dogo kay Snakey na umiwas. Ito ay ang divine consciousness ng matandang babae. Nag-alala si Snakey na baka napansin sila. Tiniyak ni Dogo kay Snakey na pinatibay niya ang invisible talisman. Kaya hindi sila mapapansin ng matandang babae. Nagkomento si Snakey na ang ninuno ay nagtatago sa Purple Cloud Sect para i-ambush sila. Masama ito. Naisip ni Snakey na nahulaan din ng ninuno na nagtatago sila at nagkukubli sila sa kung saan nagde-decipher ng array. Naisip niya na hindi lang sila pwedeng maghintay at walang gawin. Iminungkahi niya na guluhin ang kanilang pansin. Iniwan ni Dogo ang gawaing ito kay Snakey. Sinabi niya rito na huwag hahayaang makalapit ang sinuman sa loob ng 10 metro. Sumagot si Snakey, naiintindihan niya. Sinabi ni Luohua sa mga miyembro na may mga magnanakaw na nakapasok sa kanilang sekta. At ngayon ay sinisigurado nila ang buong sekta para hulihin sila. At dahil nahuli nila ang mga demonic beasts, walang sino man ang pinapayagan na pumasok at lumabas. Ngunit hindi nagbigay ng exception si Luohua. Sumagot silang lahat na naiintindihan nila. Binigyan niya sila ng isang life force detecting talisman. Kaya kung ang sinumang nilalang na may cultivation ay pumasok sa 10 meter radius, iilaw ito. Maaaring maliit ang saklaw, ngunit ang epekto ay nangunguna. Kahit na ang target ay gumagamit ng Golden Core Level Concealment Treasure. Hindi sila makapagtatago, mayroon lamang 100 talismans. Pagkatapos matanggap ng mga Foundation Establishment Elders ang kanila, ang natitira ay ipapamahagi ng random. Inutusan niya ang mga may life force detecting talismans na hanapin ang mga demonic beasts at sirain ang talisman sa sandaling makita nila ito. Bibigyan sila ng 300,000 puntos. Ginawa nilang lahat ang inutos. Isang babae ang nagpahayag na kahit kaakit-akit ang 300,000 puntos. Ayaw niyang kumuha ng panganib. Sinabihan siya ng isa pang babae na huwag na magreklamo. Dahil kung maririnig siya ng mga elders, mapaparusahan siya. Isang inner sect disciple ng Purple Cloud Sect na si Huang Yu at nilapitan ng senior sister at sinabi sa kanya na kung ayaw niya, pwede niya itong ibigay sa kanya. Dahil hindi niya alintana ang pagtitiis ng hirap. Nagpa siya ang senior sister na ibigay na lang ito sa kanya. Ipinahayag ng senior sister na maswerte siya. Sinabi niya na ang mga taong tulad mo ay hindi naiintindihan. Dahil naniniwala siya na kung makakayanan ng hirap, patuloy siyang bibigyan ng marami. Sumagot ang isa pang babae na kahit galing sa pamilya ng magsasaka si Yu, isa pa rin siya sa mga mahuhusay sa kanilang henerasyon. Sumang-ayon ng senior sister na si Yu ay isang single, upper grade na Earth Spiritual Root. Inaasahan nilang mararating ni Yu ang Foundation Establishment Realm sa loob ng 3 taon.
Ngunit tumanggi siyang mag-cultivate ng dual cultivation technique ng Purple Cloud Sect kahit 5 taon na siya sa sekta at naabot pa lang ang ika-7 antas ng key refinement. Nagchismisan sila na isinusugal ni Yu ang kanyang buhay sa panghuhuli ng mga halimaw araw-araw, ngunit hindi ito maihahambing sa nakukuha nila mula sa isang session lang ng dual cultivation. Naisip ni Yu na basta't makaipon siya ng 300,000 contribution points, mararating niya ang Foundation Establishment Realm sa loob ng 1 taon. Naniniwala siya na pagkatapos niyang ipagpalit ang Mountain Connecting Deep Ravine, makakaalis na siya sa Purple Cloud Sect, at ang pangyayaring ito ay kanyang mapalad na pagkakataon. Nakikita niya ito bilang kanyang nag-iisa at huling pagkakataon, kaya determinado siyang hanapin ang halimaw na iyon. Hindi ito nakita ng divine consciousness ng isang ninuno, kaya naisip niya na may malaking posibilidad na ang mga halimaw ay nagtatago sa ilalim ng lupa at sinusubukan i-decipher ang array. Ginamit niya ang Earth Traversal Technique at naghanap sa paligid at sigurado siyang mahahanap niya ito. Kasabay nito, sa isang lugar sa paligid, si Yuntian ay nasa matinding kalagayan. Mapalad siya na nag-activate ang array sa tamang oras at nakatulong sa kanya na harangan ang atake. Kung hindi, baka namatay siya kasama ng baliw. May sumigaw sa kanya na lumabas. Si Chu ito. Sinabi ni Yuntian sa baliw na ito na sinabi ng Purple Cloud Sect na may demonic beast na nakapasok. Sinabi niya na namatay si Ling sa kamay ng nasabing halimaw. Sumagot si Chu na wala siyang pakialam sa halimaw. Nakahanda siyang patayin muna si Yuntian. Sinabi ni Yuntian sa kanya na baliw siya. Paliwanag niya na na-activate na ang array, na nangangahulugang hindi makakapasok si Chu, at hindi siya makakalabas. Dahil dito, hindi siya kayang patayin ni Chu. Lumayo si Yuntian. Bumalik siya para gamutin ang kanyang mga sugat. Binyantaan niya si Chu na kapag nakita niya ulit ito, tiyak na patay na siya. Gumagapang si Chu sa lupa. Napagtanto niya na hindi niya pwedeng patagilan at kailangan niyang mag-isip ng paraan para makabalik sa Mountain Moving Sect. Kung hindi, mamamatay siya habang buhay pa si Yuntian. Nakahanda si Chu na patayin si Yuntian. Sa loob ng kagubatan sa Purple Cloud Sect, nakakita sila ng talisman. Agad nila itong sinira at nagplano na ipaalam sa kanilang ninuno, ngunit lumitaw ang ilang puppet monsters, handang maghagis ng fireball sa mga babae. Hinuyam ng babae ang kanyang kamao, pagkatapos ay lumitaw si Luhua at hinawakan ang mga babae. Galit siya sa halimaw dahil sa pangahas na sakta ng kanyang disipulo. Tinaas niya ang mga puppets sa hangin gamit ang kanyang mahika. Galit na galit siyang makipaglaban ulit sa mga puppets. Sinabi niya na tuso ang halimaw. Inutusan niya ang lahat na ipagpatuloy ang paghahanap at huwag palampasin ang isang sulok, kasama ang mga lugar na nasuri na. Nagtanong si Snakey kay Dogo kung gaano pa siya katagal dahil hindi na kayang pigilan ng mga puppets ang Purple Cloud Sect. Napatay na nila ang mahigit 100 butiki, na nagdulot ng 10 unit na lang ang natira, at isang nag-iimbestiga sa isang maliit na ahas na walang battle cards. Sumagot si Dogo na halos tapos na siya sa loob ng 15 minuto. Hinikayat niya si Snakey na ipagpatuloy ito. Naramdaman ni Snakey na may dumarating mula sa ilalim ng lupa, kaya pinuntahan niya ito para tingnan. Nagreklamo si Yu na medyo malakas ang mga puppets. Naramdaman niya na mayroong talagang kakaiba, na sinuman ang lumapit ay nalilibang ng mga puppets. Napaisip siya na malamang sa malapit lang nagtatago ang halimaw. Nakilala ni Snakey ang Earth-type 7th level ng QE Refinement Realm. Kaya niya itong patayin sa isang atake, gamit ang Earth-piercing Spike at Golden Scale. Ngunit alam niya na kapag umatake siya, malalantad siya. Maliban kung wala siyang pagpipilian, alam ni Snakey na huwag kumilos ng padalos-dalos. Nagpasya siyang patayin ito kung umabot siya ng 10 metro. Naramdaman ni Snakey na 50 metro ang layo niya. Pagkatapos, sa 30 metro, huminto siya. Ito ay dahil may masamang kutob si Yu dito. Naramdaman niya na mayroong malakas na killing intent na nakatutok sa kanya, at kaya siyang patayin anumang oras. Kung umusad pa siya ng isang hakbang, tiyak na mamamatay siya. Naisip niya ang 300,000 contribution points. Alam niya na kung mamamatay siya, walang saysay ang pagkakaroon ng 300,000. Pinilit niyang pakalmayin ang sarili dahil alam niya na ang pagiging maingat ang susi sa kaligtasan. Naniniwala siya na may pag-asa basta't makaligtas ang isang tao.
Kailangan siyang manatiling buhay kung gusto niyang lumakas. Nakita siya ni Luohua at tinanong kung nasuri niya ang lugar. Nagulat si Yu na makita ang matanda. Napansin ng matanda na nahihirapan si Yu. Nauutaw siya at nagtanong kung bakit. Sumagot siya na galing siya sa ilalim ng lupa at medyo pagod. At sa lahat ng oras, may nakamamatay na spike na tumutok sa kanyang puwet. Ang galing mo, Snakey. Hindi niya masabi ang totoo, dahil sa ganoong kalapit, tiyak na papatayin siya, at pagkatapos ay tiyak na kukunin ng iba ang kredito. Sinabi niya sa matanda na naghanap siya sa harap, at walang kahit ano. Nagulat si Luohua na hindi nila makita ang halimaw. Napahinga ng maluwag si Snakey, dahil kung kakaiba ang ikinilos ng babae, papatayin niya ito. Salamat sa pagiging maingat ng babae, hindi lamang niya nailigtas ang sarili niya, kundi nailigtas din niya sila. Alam ni Snakey na hindi ordinaryo ang babae, dahil sa paghusga sa Earth-type technique na iyon, malamang na malakas ang kanyang spiritual roots. Napaisip siya kung bakit nasa ikapitong antas lang siya ng Chi Refinement Realm. Sinabihan siya ni Dogo na tumigil sa pagbulong dahil nagawa nilang ma-decipher ang array. At naghanda silang umalis. Muntik na yun pero ligtas sila. Nagmadali silang lumabas. Dahil doon, nalaman ni Luohua na sira ang array sa Timog Kanluran. Tulad ng inaasahan niya, nakatakas ang mga halimaw na iyon. Susubukan niyang tingnan kung makakatakas ba sila sa palad niya. Sigurado siya na hindi inaasahan ng mga iyon na nagdagdag siya ng manipis na layer ng consciousness sa array. Anumang nabubuhay na bagay na dadaan sa layer na iyon ay mamarkahan ng stigma ng banal na consciousness na hindi matutukoy. Nakita ng mga babae na nagmamadaling umalis ang kanilang ninuno. Sinigawan niya ang mga halimaw kung saan sila pupunta. Nagkomento si Dogo na mabilis siyang nakarating dito. Nagtanong si Snakey kung paano niya sila nahanap. Pagkatapos ay naisip niya na may stigma ng consciousness sa array. Nalaman ni Luohua na may dalawang halimaw. Gumamit sina Snakey at Dogo ng teknik na Earth Traversal. Tiniyak ni Luohua na wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Ginamit niya ang Celestial Power na isang magical golden alms bowl. Ang lupa kung nasaan sina Snakey at Dogo ay humihiwalay. Sinisipsip ng bowl ang lugar sa paligid nila. Pinaalalahanan ni Snakey si Dogo na may trump card siya. Hinimok niya itong magmadali at gamitin iyon. Kung hindi, tapos na sila. Sumagot si Dogo na wala siyang trump card. Nagpanik siya habang hinihigop siya pataas. Sumigaw si Snakey na kung sasama siya kay Dogo sa susunod, mas masahol pa siya sa aso. Nagpaplano si Dogo na maghintay hanggang makalapit siya sa matandang iyon. Ngunit nahuhuli na sila nito gamit ang kayamanan, na nagpaisip sa kanya na wala na siyang pagpipilian ngayon. Kailangan niyang gawin iyon, kaya may tinawag siyang lumabas. Ang bowl na hawak ni Luohua ay nadulas sa kanyang mga kamay. Nang lumitaw ang ninuno ng Mountain Moving Sect, si Wu Yao. Halos kalahating hakbang na lang si Yao mula sa Nascent Soul Realm. Sinabihan ni Yao ang matandang babae na ito na magbigay ng espasyo kapag nakikitungo sa iba. Kung hindi, maglalaban sila hanggang kamatayan at hindi maganda ang kalalabasan para sa kanya. Napagtanto ni Luohua na ninakaw nila ang bangkay ng ninuno ng Mountain Moving Sect. Hindi lang iyon, nalaman niya na ginawa rin nila itong puppet na kayang mag-cultivate ng sarili. Sinabi ni Dogo sa kanya na kahit hindi nakasing lakas si Yao tulad ng noong buhay pa siya, sapat pa rin iyon para patayin ang isang maagang yugto ng Golden Court tulad ni Luohua. Sinabihan niya itong umalis kung ayaw nitong mamatay. Sinabihan ni Dogo si Snakey na mauna nang bumalik habang pinipigilan niya ito. Nagduda si Snakey na totoo ang sinabi ni Dogo, kaya kailangan niyang i-verify. Tinapik ni Dogo ang ulo ni Snakey at sinabihan itong tumigil sa pagiging makulit at umalis. Binigyan niya ito ng talisman na idikit sa katawan ni Snakey. Sinabihan niya si Snakey na tumakbo palayo para hindi siya mahanap ng matandang iyon. Nagtanong si Snakey kung bakit hindi niya sinabi iyon kanina. Pagkatapos noon, umalis na si Snakey. Iniisip ni Luohua na sinusubukan siyang takutin ng aso, ngunit nang sandaling lumitaw ang bangkay, nabasag ang kanyang Celestial Golden Alms Bowl. Bumantong hininga si Dogo. Sinulyapan siya ni Dogo. Nagtaka siya kung bakit hindi umaalis ang matandang iyon. Nagtaka siya kung talagang lalaban ito. Nalungkot siya na sa kasalukuyang lakas niya, hindi niya kayang gawing papat si Yao.
Ang pinakamahusay na magagawa niya ay ilagay ang kanyang stigma ng banal na kamalayan kay Yao at kontrolin ang katawan nito. Maaari rin niyang ipaikot ang natitirang Golden Core sa kanyang katawan para mag-cast ng teknik na maaaring takutin ang mga tao, ngunit wala na siyang magagawa bukod doon. Alam ni Dogo na ang Golden Core sa loob ni Yao ay halos kasing liit lang ng kuko, at ginamit na ni Dogo ang kalahati nito para lang maalis ang Celestial Golden Alms Bowl. Ang natitira ay sapat lang para makapag-cast siya ng 3 pang teknik, at dahil hindi siya Earth-type spiritual root, hindi siya makakapagsigawa ng high-grade Earth techniques. Natatakot siya na masyado siyang mabilis na matuklasan. Nagtataka si Snakey kung bakit hindi pa lumalabas si Dogo. Alam niya na kung totoo ang sinabi ni Dogo, na napakalakas ng bangkay, madali nitong mapapatay ang matandang iyon. Nagtataka siya kung bakit pinatakbo siya ni Dogo. Doon napagtanto ni Snakey na nagsinungaling si Dogo, at nasa panganib siya. Alam ni Snakey na hindi niya lang ito may iwan at tatakbo mag-isa. Pinag-isipan din niya na kung kasinungalingan ang mga salita ni Dogo, ang pagbalik lang ay nangangahulugang naghahanap ng kamatayan. At marahil malakas si Dogo, at pipigilan lang niya ito kung babalik siya. Sinampal ni Snakey ang kanyang mukha at sinabi sa sarili na hindi siya pwedeng patuloy na gumawa ng mga dahilan para sa kanyang mga kahinaan. Nagpasya siya na anuman ang mangyari, hindi niya iiwan si Dogo at tatakbo mag-isa. Pangalawa, hindi rin siya padalos-dalos na maghahanap ng kamatayan. Sa dalawang bagay na iyon sa isip, kailangan niyang alamin kung ano ang magagawa niya.